Kabanata 1, ang mga bulong sa dilim. Ang hangin sa inabandunang istasyon ng tren ay mabigat sa amoy ng mamasamasang lupa at pagkabulok. Si Elias, nakasiksik ng mas malalim sa mga anino, ay pinilit ang kanyang mga tainga, nakikinig sa walang humpay na simponya ng mga ungol na nagmumula sa labas ng mundo. Ang paulit-ulit na pagbagsak ng isang malaki at mabigat na bagay laban sa mga dingding ng istasyon ay nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Hindi niya iningatan ang pagtingin. Mga oras ang lumipas na parabang isa lang. Ang unang takot ay nagsimulang magbigay daan sa isang manhid na pagkahapo. Ang gutom ay kumagat sa kanyang tiyan, isang matalim, paulit-ulit na sakit na nakikipagkompetensya sa kinakaing takot. Hawak niya ang gusot na kopya ng Moby Dick, ang pamilyar na bigat ay isang maliit na kaaliwan sa nakakapanghinayang bangungot na ito. Isang mahinang tunog ng pagkamot ang nagulat sa kanya. Napako siya, ang bawat dulo ng kanyang nerbiyos ay nasa mataas na alerto. Ang tunog ay muling narinig, mas malapit sa pagkakataong ito, sinamahan ng isang mababa, bumubulong na tinig, halos hindi maririnig sa itaas ng mga ungol sa labas. Ito ay tinig ng isang babae, na bigla at mahina, ngunit walang alinlangang tao. Alanganin, si Elias ay gumapang patungo sa tunog, ang kanyang puso ay bumubog sa kanyang dibdib. Natagpuan niya ang babae na nakasiksik sa isang madilim na sulok, isang batang babae na may malapad, natatakot na mga mata at gusot, duguan ang buhok. Nasugatan siya, isang malalim na hiwa ang nakapangit sa kanyang braso, ngunit siya ay buhay. Sino? Sino ka? Bulong ni Elias, ang kanyang tinig ay namamaos dahil sa hindi paggamit. Ang babae ay nagulat, ang kanyang mga mata ay nagmamadaling tumingin sa paligid ng istasyon. Anya ang pangalan ko, paos na sabi niya, ang kanyang tinig ay halos isang hininga na lamang. Sila kinuha nila ang lahat. Isinalaysay ni Anya ang kanyang paghihirap, ang kanyang mga salita ay nagbuhos sa isang daloy ng takot at kawalan ng pag-asa. Naglalakad siya pauwi mula sa trabaho nang ang fog ay pumasok, ang katahimikan ay bumagsak, ang mga ilaw ay namatay. Pagkatapos, ang mga nilalang, ang mga bagay na tinawag niyang mga anino, ay lumitaw, ang kanilang mga katawa-tawa na anyo ay lumalabas mula sa ambon na parang mga bangungot na binigyan ng laman. Nasaksihan niya ang hindi maisip na mga kakilakilabot, ang mabangis na kahusayan kung saan sila nangangaso at pumapatay. Sa pamamagitan lamang ng swerte at isang desperadong pag-akyat sa istasyon ng tren, nakaligtas siya. Habang nagsasalita si Anya, naramdaman ni Elias ang isang pagkislap ng pag-asa na nag-alab sa kanyang loob. Hindi siya nag-iisa. Ngunit ang kanilang magkasamang kalagayan ay nag-aalok ng kaunting aliw. Ang mga ungol sa labas ay lumakas, papalapit, na pinuputol ng paulit-ulit na pagbagsak na tila umiikot sa istasyon. Ano sila? Tanong ni Elias, ang kanyang tinig ay halos bulong na lamang. Si Anya ay umiling, ang kanyang mga mata ay malapad sa takot. Hindi ko alam, pabulong niyang sagot, ngunit sila ay bumubulong. Narinig ko sila. Nagsasalita sila sa isang wika hindi sa mundong ito. Isang nakakapangingilabot na bulong ang umalingaw-ngaw sa istasyon, isang nakakapangingilabot na bulong na tila kumakapit sa kanilang mga isipan. Ito ay isang salita, paulit-ulit na paulit-ulit, isang salita na may dala ng bigat ng